Ang aking kapatid na si Kiko ay minsang nagkaroon ng isang napakakaibang manok. Kakaiba ito dahil walang makapagsabi kung ito ba ay tandang o inahin. Sabi ng kapatid ko, tandang daw iyon. Sabi ko naman, inahin. Halos mapalo kami dahil sa sobrang naming pagtatalo. Nakikita mo bang sabong na yan? Pag ako may manok na ganyan, yayaman ako sa sabungan. Tara, huliin natin. Wag, ako ang huli. Aba, inahin ito. Nahihilo ka na ba sa sobrang init? Ano ta? Hindi. Nakikita mo ba ang mukha niya? Wala siyang suklay at palawit. Sino may pakialam sa suklay at palawit? Nakita mo ba kung paano siya lumaban? Oo, nakita kong lumaban. Pero inahin pa rin ang sabi ko. Nakakita ka na ba ng inahin na may tari sa paa at may buntot na ganito? Wala akong pakialam sa tari o buntot. Sinasabi ko sa'yo, inahin pa rin yan. Tingnan mo nga. Inahin yan. Tanda nga to. Inahin. Tanda nga. Inahin nga. Inahin yan. Tandang to. Inahin nga. Tandang to. Basta inahin. Tandang. Ayan, narinig mo ba yun? Siguro sasabihin mo naman na tumitilaok ang mga inahin at lumilipad ang mga kalabaw. Wala akong pakialam. Inahin pa rin ang manok na yan. Tandang yon. Inahin yun. Hindi. Inahin nga. Sige na, ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na huwag kayong magtalo? Ano na naman ba ang pinag-aawayan ninyo? Ikinuwento namin kay nanay at lumabas siya para tingnan ang manok. Ang manok na iyan ay binabae. Tandang mukhang hinahin. Malaki iyan. Uminom ka naman ba? Hindi. Kung gayon, bakit mo sinabing inahin iyan? Nakakita ka na ba ng balahibong ganyan? Makinig ka! Bata pa lang ako, marunong na akong umilatis na isang tandang. Bago pa namin namalayan ni Kiko, si tatay at si nanay na ang nagtatalo tungkol sa manok. Maya-maya, umiiyak na si nanay. Palagi siyang umiiyak kapag nakikipagtalo kay tatay. Alam mo, natandang yan. Kita, matigas lang ang ulo mo. Pasensya na, mahal, pero alam ko talaga ang itsura ng isang inahin. May kilala akong makapaglulutas nito. Sino? Ang Teniente Tasio. Ang Tenyenteng Tasyo ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Hindi ibig sabihin no na siya ang pinakamatalino, pero mas mabigat ang bigat ng salita ng taong may uban na. Kanang araw po, Teniente. Lalaki po ba o babae ang manok na ito? Yan ay tanong na para lamang sa kapwamanok. May special po kaming interes sa manok na ito. Tandang po ba? Wala pa akong nakitang ganito. Inahin ba? Wala rin inahin na ganito. Marahil na ibang uri ng ibon. Ay, wala ring silbi. Ano nang gagawin natin ngayon? Alam ko na. Pupunta tayo sa bayan, doon kay Ginoong Cruz. Si Ginoong Eduardo Cruz ay nakatira sa kalapit bayan ng Katubusan. Nag-aaral siya ng pag-aalaga ng manok sa Universidad ng Pilipinas. Siya ang may-ari ng pinakamalaking manukan sa bayan. Magandang araw po, Ginoong Cruz. Maaari po bang magtanong, tandang po ba ang manok na ito? May paraan ba kung paano malalaman kung tandang o inahin ba ito? Siyempre naman, tingnan ang balahibo sa likod. Kapag ito ay bilog, inahin. Kapag ito naman ay mahaba, tandang. Talagang kakaiba ang manok na ito. Pwede ko itong patayin at tingnan sa loob. Wag! Wag! Hindi ko pwedeng patayin ang manok na ito. Bumalik kami sa baryo at napagdesisyonan ni Kiko na ipanabong ang manok. Kaya't noong linggo, dinala namin ang manok sa sabungan. Naghanap si Kiko ng makakalaban at pinili niya ang pulang tandang. Tinutulan ko si Kiko
Ngunit ayaw niyang makinig, kaya't natuloy ang laban. Naniniwala ka na bang tanda ang manok na ito? Oo, naniniwala na ako.